Hi, I'm Anne. So today, pag-uusapan natin ay about sa immigration, yung mga na-experience ko sa immigration officers. Okay, first time kong ibang bansa, Hong Kong. Tapos, nag-prepare ako noon kasi nga sa mga nababasa ko, 'di ba, yung mga napapanood natin. Tapos nung time na yon parang sariwa pa yung balita na may na na anong tawag doon? Layoff ba tawag doon? Sa term na yon, yung hindi siya pinayagan na makalipad, makasama sa flight niya. Kahit na ano siya, well-traveled siya. Ang dami na niyang napuntahan na bansa. And then meron din tayong narinig na balita na kung ano-anong mga dokumento yung hinahanap. So, nung time ko, imbis na ma-excite ako, mas stressed ako kasi first time ko ngang ma-experience ang international travel. And I think first time kong makakasakay ng eroplano. Domestically, hindi pa ako nung time na yun, no, hindi pa ako nakasakay ng airplane. So, imbis na ma-excite, talagang kinakabahan ako. Kasi yun nga, baka mamaya hindi ako payagan na makaalis. Um, so, nag-prepare ako ng mga documents. Ang dami kong pin-prepare. May dala-dala akong folder. May, nandun yung PSA certificate ko, birth certificate, tapos yung mga sa school, yung diploma. Ang dami, diploma, basta kung ano-ano pa. Ang mahal, pero eto ang pinakamahalaga ay flight, yung flight ticket nyo, yung return ticket nyo. Kailangan alam nyo yung itinerary nyo, ilang araw kayo doon, saan kayo magsistay. Lagi ko yung, wait lang. E di ganun ang ginagawa ko. Bali, sinusulat ko muna yung itinerary para pag may tinanong sila, alam ko yung isasagot ko. Ayun yung parang schedule ng, kuwari, 1 week kang mag-stay. Ano yung mga plano mo sa 1 week na yon? Um, tapos, kuwari, kagaya ng Hong Kong, nagpunta ako doon weekend lang para lang sa Hong Kong Disneyland kasi 'di ba, lahat tayong mga bata, pangarap natin 'yun, makapag-Disneyland. So, Disneyland na lang naman talaga yung pinaka main reason ng pagpunta ko sa Hong Kong. Eh di, ipapakita mo syempre yung ano mo, yung nabili mong ticket, yung mga proof. Pwede din naman sa online na lang, pero kung ayaw niyong pahawak yung phone niyo, sa akin kasi okay lang naman basta dun lang sa page na yun. Wala naman tayong tinatago. Pero yun nga, privacy reasons, pwede nyo rin namang i-print out yung katibayan na may ticket kayo sa Hong Kong Disneyland. Tapos, ayun, isulat nyo yung mga yon, itinerary, kailangan alam nyo yung date ng balik nyo. Tapos, of course, yung return flight ticket, yung proof na nakabook kayo. Yun talaga yung lagi nilang tinatanong. Ano pa ba? Yung pag-i-stayan nyo, Airbnb or ano pa? Airbnb or hotel. Or kung may kaibigan kayo or kamag-anak na pag-i-stayan, ayun, yung address nun. Tapos ang ginagawa ko din, nag-take down notes ako ng mga importanteng info like yung emergency number ng Hong Kong, in case of emergency, nakasulat siya sa notebook. Ayun. So, ayun yung first time experience ko. And, nakahinga ako na maluwag kasi hindi siya matagal. Ang tinanong lang sa Hong Kong, yun nga yung, tinignan yung sa Hong Kong dissident na ano ko, tapos na proof, and then yung kailan ako babalik ng Pilipinas. Of course, yung reason ng travel, leisure, di ba? Or for vacation, ganyan. Tapos, ano pa ba? Yun lang, pinaharap na ako sa camera. Nakadaan ako.
And then, ang next ko ay Japan, nung Eras Tour concert ni Taylor Swift. Kasi sobrang fan ako, Swiftie ako. Kaya, ayun, um, fortunate, I'm fortunate enough na nakakuha ng ticket. Tapos, first day ako manonood, yung, di ba parang 3 days yun, nakalimutan ko na kung ilang days siya ilang nights siya uh, nag-perform sa Tokyo Dome. Akin first night kasi. Ayun, tapos yung pangalawa, okay din. Okay din naman kasi naka ano yung kay Taylor, um alam nila parang alam nila na yung about sa The Eras Tour. So, ayun, okay sa kanila yun. Dahil yun yung main reason ko. Yun naman yung main reason ko pagpunta ng Japan. Tapos, syempre, kailangan mo ng um, visa, Japan tourist visa. Sa Hong Kong, syempre, wala. Hindi na kailangan ng visa. Sa Japan, kailangan. Ayun. So, ano pa ba yung mga dala ko nun? Basta yung Eras Tour lang, yung hotel, ayun. Yung hotel or kung saan ka mag-stay. Yung address nun. Tapos, return ticket. Madali lang din. Tapos pangatlo, pangatlo ulit, alam ko Japan, bumalik ako ng Japan. Kasi talagang ang ganda doon. You can't get enough of Japan. Yung pangatlo, wala na, okay lang din. Parang pinaharap lang ako sa camera. Ang bilis lang. Yung pangatlo, yung Japan, na international travel ko, ayun yung pinakamabilis. At saktong-sakto kasi muntik na akong malate dahil ang nakalagay dun sa booking ko, ibang terminal. Tapos buti na lang sinabi sa akin nung Grab driver na parang hindi operational yung parang nire-renovate yata. So nag-research ako. Doon ko binook, papunta na kami doon. Naku po, Diyos mio. Muntik na talaga ako maiwan. Tapos, buti na lang, walang maraming tanong sa immigration. Nakapag-save ako ng time dun sa part na yun. Imbis na yun yung pinakamatagal, di ba, sa dami ng tanong nila, tas ang haba ng line. Wala. Oo. Tapos, siguro nakatulong yung nakita nila sa passport ko yung visa, yung Japan. Yung una kong punta ng Japan. Siguro nakatulong yun. Para magtiwala talaga sila sa akin na wala naman akong gagawing hindi maganda sa ibang bansa at uuwi naman ako ng maayos. Ako ay matinong tao, responsible Filipino citizen na hindi gagawa ng kahit anong illegal. So yun, napagkatiwalaan siguro din nila ako dahil nga dun sa previous flights ko. And yung pang-apat na alis ko, Thailand. This 2025 yon. So ngayong 2025 nakatatlong bansa pala ako. Early 2025 mga January sa Japan, yung pangalawa Thailand mga bandang August, and then yung last Vietnam November, October. Ayun, tapos yung Thailand, ayun yung pinaka nakaka-stress kasi nakatatlong bansa na ako. Wala nang hinihingi wala wala na. Pero yung sa Thailand, ang daming tinanong. Yung tinanong yung work ko, teacher ako. Pinakita ko yung license ko. LPT passer ako, so pinakita ko na talagang licensed teacher ako. Although, hindi ako classroom teacher. Dati classroom teacher ako. Pero, nag-online teaching na ako eh. Ang tagal ko ng online teacher, siguro mga 8 years na. Before online teaching, classroom teacher nga ako. Tapos wala ako sa school, 'di ba? Kasi nga online ng mga classes ko. Tapos ayun, hindi na ako naghanda ng maraming documents kagaya ng dati kasi nga nung pangalawa at saka pangatlong
ano, s- teka lang, first Hong Kong, second, oh, 2 beses na sa Japan bago tong Thailand. Wala naman. Wala talaga. Kaya, hindi ako prepared. Wala akong dala-dalang mga documents. Tapos, kasi nga hindi na yun hiningi nun eh. Sa Hong Kong ang dami kong dalang documents. Pero nung na-experience ko yung dalawang Japan ko na wala naman kailangan, flight tickets lang, ganyan. Um, yung Airbnb ko, syempre, naka-ano yun, naka-document yun. Maipapakita ko yun, yung address, yung booking ko sa Airbnb. Pero yung itong Thailand, kala ko talaga hindi ako makakapasa. Oo, grabe. Kinakabahan na talaga ako. Parang yung yung kaba ko ba, parang ayun pa yung magpapa-fail sa akin kasi nga kinakabahan na ako sa hindi ako prepared. Hindi ko na inexpect na ganun. Ayun, tinanong niya yung sa work ko, online teacher ako, pinakita ko yung website namin, yung teacher profile ko, pinakita ko yun. Tapos nag-request kasi, ganito kasi nag-request ako sa HR namin ng employment certificate. Na proof na teacher ako sa company na yon. And then, late dumating. Finalo up ko, wala pa rin siguro sa dami din ng workload nila, di ba? Flight ko na, wala. Na-receive ko na siya, nasa Thailand na ako. Ay, ang laking tulong sana nun. Kung naibigay nila kaagad sa akin yung ano ko, yung certificate of service ko or certificate of employment. Pero ang tawag kasi nila doon, certificate of service. Kaya kayo, kung ano man yung online teacher man kayo, freelancer kayo, mag-request kayo kung pwedeng mag-request sa admin or sa HR ng proof na nag-work kayo under that company or under that boss. Ayun, sayang talaga, late lang. Pero kung nabigay nila sa akin yun on time, bago ako sumalang sa immigration, wala naman sigurong maraming tanong. Ayun, nung pinakita ko naman yung license ko, okay naman. Pero ang tagal nun. Ayun yung pinakamatagal, yung sa Thailand. Ang istrikta talaga. Girl siya eh. Of course, saludo ako sa mga immigration officers natin. Alam ko na work nila yon, sinasala nila um, ang mga Filipino travelers kasi nga may mga record tayo na hindi maganda, di ba? Nauunawaan ko. Yun nga lang talagang nakakakaba. Kasi sayang yung ticket, sayang yung effort, sayang yung schedule mo na hindi ka mag-work, naka-leave ka. Tapos sa isang iglap, hindi ka makakasama sa flight mo kasi nga bagsak ka sa immigration officer. Hindi ka nila pinagkatiwalaan, ganyan, pinagdudahan ka. Yes, naiintindihan ko yung work nila pero talagang nakakakaba. Ayun, and yun. The last one, this 2025, yung Vietnam. Ito naman yung parang ang bait ng, ito yung parang pinakamabait so far. Although may mga tanong siya, hindi ka kakabahan ng sobra kasi hinahaluan niya ng humor. Um, Ewan ko kung happy happy talaga siyang tao, nasa personality niya yun. Kasi most of them, 'di ba, serious para silang mga investigators, ganyan. Parang nakakasaya lang ng feeling na ay magta-travel ako tapos ito yung simula ng positivity sa kanya pa lang. Masaya na yung pakiramdam. Nawala yung kaba ko sa pila. Buti na lang sa kanya ako natapat. Sabi niya, may credit card naman. Sabi ko, yes po. Meron din akong debit card na magagamit. Um, Ayun. Sabi niya, teacher ka, so may sponsors ka ba? Sabi ko, sana po may sponsors. Sana nga magkaroon ng sponsors, di ba? Ayun na sabi ko sa kanya. Sabi ko, sana nga po magkaroon ng sponsors. Tapos, may sinabi pa siya na something, tas ang sagot ko, nakaka-travel kasi single po ako, wala akong mga anak, kaya ito, pinipilit ko na makapag-explore bilang matandang dalaga.
Yes, kasi 'di ba 'pag may anak ka, uunahin mo lagi yung mga anak mo. Mahirap ding makapag-travel-travel, 'di ba? Kumbaga, isusubo mo na lang. Kailangan sa anak mo talaga ibibigay. So, ayun, parang ito rin yung perks ng pagiging single ko. Nakakaalis-alis ako. Ayun lang. Tas yun, nagkaanuhan kami doon. Yun nga, alam din yung teacher ko, ganyan. Teacher si ma'am. Tapos nag-thank you ako sa kanya. Tapos ang saya lang na feeling ko kasi ang gaan nung part na yun sa Vietnam. So overall, yung Thailand talaga yung um, pinaka nakakatakot na na-experience ko and pinakamatagal ako doon. Doon ako pinakamatagal na na-stuck. Naghahanap pa ako, kinakabahan na yung kamay ko, namamawis na. Naghahanap ako sa ano kasi nga gusto niya yung proof ng employment ko, 'di ba ang mga online teachers, ESL, English as Second Language teachers, para kaming freelancers din, 'di ba? Parang mga, ano ba yun? Virtual assistant, parang mga VA. Ayun, nakita naman niya yung profile account ko, teacher's profile. Okay. So yun lang. Basta alam niyo naman na wala kayong ginagawang masama at wala kayong gagawing masama or illegal. Malalaman naman yan ng mga immigration officers natin. Just always be respectful. They're just doing their jobs and always greet them even though serious yung mga mukha nila, most of them. Kasi may na-encounter na akong isang nagsismile and tumatawa din siya, nagtatawanan kami. Yun nga yung sa Vietnam, babae din siya. Yung sa Japan na sobrang bilis, ayun yung pinakamabilis ko, yung pangalawa. Yung pangalawang punta ko ng Japan, na late na ako. Kasi nga sa iba papunta yung Grab. Tapos buti na lang yung Grab driver concerned. Napansin niya wala daw nag-aano dun sa NAIA terminal na yun. Sinunod ko lang naman yung nakalagay sa flight booking, di ba? Kaya dun ako nag-book. Ayun yung pinakamabilis na talagang blessing in disguise kasi ano nga mapapadpad ako sa ibang lugar eh. Edi kinulang pa ako ng oras, pumila pa ako sa travel tax. Ito pa ang tip ko sa inyo ah. Ang travel tax pwede na ring bayaran online. Make sure lang na tama yung website ha. Baka mamaya mas scam kayo. Pwede na siyang bayaran online para hindi na kayo pipila. Nakakasave siya ng oras. Meron lang konting um, patong, pero worth it. Worth the money compared sa kinakabahan ka na nga sa immigration officer, tapos stress ka pa na nakapila ka dun sa travel tax para magbayad. Baka malate ka pa, di ba? So, ano na lang, yung kagaya ng ginawa ko nitong mga huling flights ko. I think sa Thailand and Vietnam sa online na ako nagbayad. Pero yung first three na international travel ko, pumipila ako sa travel tax. Ang maganda lang doon, wala nang additional fees. Pero pag sa online nga, may additional fees. Nakalimutan ko parang nasa 70 pesos. Hindi ako sure eh. Gumagalaw ang presyo, di ba? So, check nyo na lang. And kayo na bahala mag-decide kung magbabayad kayo online or pipila kayo. Ngayon, kung sobrang aga nyo naman sa airport, napakaaga nyo, alam nyong hindi kayo malilate sa aga nyo, pumila na lang kayo sa travel tax cashier. Ano pa ba? So, ayun lang, ayun yung mga tips ko. Syempre, natural lang ng kabahan, pero kung alam mo sa sarili mo na babalik ka, may return ticket ka, wala kang gagawin kahit anong um, ikasasama ng bansa mo. Syempre, as Filipino travelers, we represent our country, right? Kaya, syempre, pag nasa ibang bansa tayo, we respect their culture, their traditions, their customs. Ganun lang. Yun. So, kabahan tayo pare-pareho. Pero alam natin sa sarili natin na wala tayong gagawing illegal. Hindi tayo mali-lay off. Nakalimutan ko yung term. Lay off ba yun? Lay off. Ayun.
Happy travels and I hope this 2026 marami tayong mga bansang mapuntahan, domestic travels and international travels. If you have any questions, just leave a comment and I will answer. I will do my best to answer. Bye bye. Thank you.